San ka galing? Kanina pa kita hinihintay eh. Ang sabi mo, may dadaanan ka lang. Bakit ginabi ka na ng uwi? Teka, lasing ka ba? Kailan ka pa naging lasenggo? Lasing ako. Uminom ako kasama ng mga barkada ko. Bakit? May problema ka ron? Pinag-usapan na natin to. Bawal sa'yo ang alak dahil may sakit ka. Bawal kang uminom dahil baka lumalaya ang kalagayan mo. Iniisip ko lang yung pwedeng mangyari sa'yo. Ang dami mong alam eh. Sarili mo lang naman ang iniisip mo eh. Puro ka ganyan. Pero ako, tinanong mo ba ako kung anong gusto ko? Kung ano nararamdaman ko? Buisit. Tungkol na naman ba to sa pagkakaroon ng anak? Danilo, anong magagawa ko? Ilang beses na nating sinubukan. Ilang beses na tayong nagdasal na sana biyayaan tayo ng kahit isa man lang anak. Pero wala eh. Ayaw niyang ibigay. Tanggapin na lang natin na baka ito nang... Siguro ikaw, matatanggap mo. Pero ako, hindi. Pinili kitang pakasalan. Minahal kita at nangarap ako na magkaroon ng isang pamilya. Pero bakit ganun? Bakit parang hindi mo kayang ibigay? Hindi ko rin alam. Magsiping man tayo ng ilang libong beses, araw-araw mang may mangyari sa atin. Kung wala talaga, wala na tayong magagawa. Sorry. Sorry kung pagmamahal na lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang kaya kong isukli sa lahat ng sakripisyo mo. Sorry kung hindi kita mabigyan ng anak. Yun na nga eh. Hindi mo kayang ibigay ang mga gusto ko. Ano pag silbi ng pagsasama natin? Kung hindi rin naman tayo matatawag na pamilya. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Malay mo, hindi pa to ang panahon natin para sa pamilya. Malay mo, darating din yung pagkakataon na tayo naman na magkaroon ng mga anak at masayang pamilya. Kailan pa? Kapag matanda na tayo? Bulag ka ba, Karina? Nasa edad 40 na tayo. Baka sa mga susunod na taon, pag menopause ka na. Kapag dumating yung araw na yun, sa tingin mo magkakaanak ka pa? Eh kung mangyari man yun di mag-ampon na lang tayo. Maraming bata dyan na nangangailangan ng pag-aruga at pamilya. Baka pwedeng tayo maging daan para matupad ang pangarap nila. Sigurado naman akong mamahalin natin ng sino mang aampunin natin. Hindi ako mag-aalaga ng batang hindi nanggaling sa dugo at laman ko. Hindi ako hahanap ng batang ipapalit dahil sa pagkukulang mo. Siguro sadyang malas lang ako eh. O baka naman nagkamali akong ikaw ang pinili kong pakasalan. Sayang, maraming babae nag-aabol sa akin nun. Kung sila na lang sanang... Tumigil ka na! Napakasakit mo nang magsalita. Sabi mo, hindi ko naiintindihan ang nararamdaman mo. Bakit ako? Naiintindihan mo ba ang pinagdadaanan ko? Danilo, pareho tayo ng pinapangarap. Gusto ko rin magkaanak. Gusto ko rin na magkaroon tayo ng masayang pamilya. Kaya sana, huwag mong isisi sa akin ang lahat kung bakit tayo nagkaganito. Minsan ba, tinanong mo ang sarili mo, baka ikaw ang may problema? Baka hindi ako? Baka hindi sa akin? Ngayon ako? Ha? Ako naman ang sinisisi mo? Nakasalanan ko ang lahat? Matapos ang lahat ng mga ginawa ko para sa'yo? Ganito yung babalik mo? Mali na naman ang pagkakaintindi mo sa mga sinabi ko eh. Inilalagay ko lang ang sitwasyon ko sa'yo pero anong ginagawa mo? Minamasama mo ang lahat ng sasabihin ko. Kapag ikaw nagsalita, okay lang. Kapag ako masama agad. Danilo, pakiusap kahit minsan intindihin mo yung mga... Hindi na kailangan. Dahil simula ngayon, pinuputol ka ng pagsasama natin. Kung hindi mo ako mabigyan ng anak, maghahanap na lang ako ng iba na makapagbibigay sa akin nun. Isang babae na mamahalin ako. Isang babae na hindi ako susumbatan. Isang babae na malayo sa'yo at hindi katulad mo. Nagsisisi akong ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. Saan ka pupunta? Danilo, wag mo naman gawin sa akin to. Nagmamakaawa ako. Danilo, mahal na mahal kita. Pakiusap, wag mo naman akong ipagpalit sa iba. Subukan ulit natin na magsiping. Malay mo baka sa mga sumunod na araw magkaanak na tayo. Danilo, nakikiusap ako.
Hindi na kailangan, Karina. Para maging maayos ang mga buhay natin, maghahanap na ako ng iba. At ganun din ang gawin mo. Bubuo ko ng isang pamilya sa ibang babae. Ganun din ang gawin mo sa ibang lalaki. Pinapalaya na kita. Danilo, pakiusap. Kahit kailan hindi ko kayang gawin yung mga sinasabi mo. Nangako tayo sa harap ng altar sa Diyos na ikaw lang ang lalaking mamahalin ko, na ikaw lang pipiliin ko araw-araw. Sana ganun din ang gawin mo para sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Itigil na natin to, Karina. Alis na ako. Paalam. Pakiusap, pag mo kong iwan. Danilo! Sa paghakbang ni Danilo, ay siya namang pagluhod ni Karina upang mahawakan ang binti ng asawa. Basang-basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Habang paulit-ulit na nakikiusap, na huwag siyang iwan ni Danilo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagmamakaawa. Umaasang kahit papano, ay muling magbabalik tanaw ang asawa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, ni hindi man lang siya nilingon ni Danilo. Hindi nagtagal na pagod si Karina. Binitiwan niya ang asawa. Wala na siyang nagawa kundi ang tingnan nito habang naglalakad palayo. Hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Wala nang natira pagkatapos na umalis ni Danilo, kundi ang katahimikan ng gabi. Habang siya'y nakaluhod pa rin sa malamig na sahig, batid niyang wala na. Tapos na. Ang pag-asa na muling magbabalik ang kanilang pagmamahalan ay naglaho kasabay ng pagkawala ni Danilo sa dilim. Wala nang magawa ang ginang kundi ang pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Mabibigat ang kanyang mga naging hakbang papasok. Parang pasan niya ang mundo. Pagdating sa loob ng kwarto, ay ibinagsak niya ang sarili sa kama. At doon ibinuhos ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwalang ang lalaking pinakasalan niya. At nangakong magsasama sila sa hirap at ginhawa, ay bigla na lamang siyang iiwan. Dahil lamang sa hindi sila magkaanak. 40 anyos na si Karina. At ganun din naman si Danilo. Kaya tanggap niya ang kaba ng asawa na baka nga hindi na sila mabiyayaan ng anak. Subalit ganun pa man, inakala ng babae na panghabang buhay na sila ng kanyang asawa. At kaya nilang lampasan ang lahat ng pagsubok na ibigay sa kanila. Ngunit sa dulo, ang lahat ng iyon ay sa una lang masaya. At pagkatapos ay maglalaho na lang na parang bula. Kinabukasan ay maagang nagising si Danilo. Pansamantala itong nakitulog sa bahay ng kanyang barkadang si Kael. Agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na tindahan at bumili ng alak. Nang makabalik, wala pa mang kain, ay sinimulan na niyang tunggain ang naturang inumin. Maya-maya, mula sa ikalawang palapag ay bumaba ang kanyang kaibigan at nagulat sa kanyang ginagawa. Ang aga naman ng alak mo, pre. Siguro sobrang laki ng problema mo, no? Kagabi kasi tinatanong kita, ayaw mo akong sagutin. Baka ngayon na himasmasan ka na. Pwede ko na bang malaman? Tungkol sa amin ni Karina ang problema ko. Sa inyo mag-asawa? Teka, kailan pa kayo nag-away? Parang wala naman sa bokabularyo nyo ang salitang away. Hangang-hanga nga kami ng mga tropa sa inyo eh. Para kasi ang perfect na pagsasama nyo. Kaya parang imposible na mag-away kayo. Baka naman tampuhan lang yan. Hiwalay na kami ng asawa ko, pre. Ano? Hiwalay na kayo ni Karina? Paano nangyari yun? Tsaka bakit? Hindi ko alam kung sino may mali sa amin eh. Pero kaya ako nagdesisyon na hiwalayin siya dahil hindi niya ako mabigyan ng anak. Yun palang dahilan. Sobrang laking bagay ba nun para hiwalay mo si Karina? Oo, malaking bagay yun, pre. Binata ka pa kasi at walang asawa.
Kaya hindi mo ko maiintindihan. Pero kapag ikaw na nasa sitwasyon ko, malalaman mo kung bakit. Di ba nasabi ko sa inyo ng tropa? Pangangarap ko magkaanak. Lalo na ng mga lalaking anak. Dahil gusto kong madala nila ang apelido ko. Ang lahi ko! Oo, alam namin pangarap mo yun, pero paano naman ang asawa mo? Hindi ba siya nasasaktan dahil sa naging desisyon mo? Babae siya, pre. Mas masakit sa part niya dahil hindi niya mabigay ang gusto mo. Wala na akong pakialam sa kanya. Ang kailangan ko na lang, maghanap ng ibang makakapagbigay sa akin ng mga gusto at pangarap ko. Pare, mali yan. Asawa mo yun. Hindi tamang gawin mo sa kanyang ganyang kasaklap na bagay. Saka kasal kayo. Baka nakakalimutan mo na pwede kang makulong kung sakali. Hindi niya kayang gawin yun. Masyadong malambot ang puso niya pagdating sa mga ganyang bagay. Nag-uusap naman kami. At di naman lingid sa kaalaman niya na ganun nga ang gagawin ko. Sabi ko nga maghanap na rin siya ng iba para quiz na kami. Ha? Sinabi mo yun? Dapat pinag-usapan niyo na lang na mabuti. Mahirap ang magpadalos-dalos ang desisyon kapag galit. Baka pagsisiyan mo yan. Matagal na kami nag-uusap. Sa ilang taon na pagsasama namin, imposible magkamali pa ako sa naging desisyon ko. Isa pa, bakit parang kinakampihan mo siya? Tsaka, kailan ka pa naging tagapayo sa akin? Alam mo ang corny mo. Parang hindi ka babayero ah. Ang dami mo nangang nabuntis eh. Ang dami mong tinakasan, pero may narinig ka ba sa akin? Ibang sitwasyon mo sa sitwasyon ko, pre. Kasal kayo. Sagrado ang pagsasama nyo. Ako naman, binata, kaya malaya akong gawin ang mga gusto ko. Tsaka, hindi ko naman alam kung anak ko ba yung nabudo sa tiyan ng mga babaeng nakatali ko. Oo na. Yan ka na naman sa advice mo eh. Kaysa pagsabihan mo ko, bakit hindi mo ko ireto sa mga kakilala mong single? Mga dalaga. Binata na ako ngayon. Nakakamiss din pala to. Si Raulo ka talaga. Hindi ako makikisali dyan sa kalokohan mo. Kung gusto mo ng bagong babae, maghanap ka mag-isa mo. Marami naman dyan eh. Basta ako, labas ako sa mga bagay na gagawin mo. Oo na, takot ka kasi. Bakit hindi ka gumaya sa akin? Malaya, masaya, maligaya. At ito, maghahanap ng iba. O siya, mauna na ako. Saan ka naman pupunta? Maghahanap ng babaeng bubuntisin para magkaanak na ako. Tarantado ka talaga, pre. Tarantado na kung tarantado. Ang mahalaga ay magkaanak ako. Ano man na mangyari. My life, my rules. At walang makakapigil sa akin. Iniwan ni Danilo ang binatang si Kael na napapakamot ng ulo. At tulad nga ng sinabi nito, dumiretso na siya sa lugar na alam niyang makakapagbigay sa kanya ng saya. Nung binata siya, mahilig siyang pumunta sa mga piyestahan. Dahil sa mga handaan, mga kainan, maraming mapapanood na pwedeng paglibangan at maraming dalaga na umaaligid. Sakto naman piyesta sa kabilang barangay, kaya agad na niya itong sinamantala. Para sa kanya ang buhay niya nakasama si Karina ay bahagi na lang ng kanyang nakaraan at siya'y muling babalik sa dati niyang buhay bago niya makilala at mapakasalan ng asawa. Pagdating niya sa baryo, ay kaagad niyang narinig ang malalakas na tugtugan at maingay ng mga tao sa plaza. May mga makukulay na banderita sa daan. May mga musikong umiikot sa buong baryo. May mga palaro at iba pa. Ay, grabe. Namiss ko to ah. May ngiti sa labi na nabanggit ng lalaki. Maya-maya sa kanyang pag-iikot, ay narating niya ang isang lugar na may nakaharang na malalaking trapal. Mukhang doon gaganapin ang tinatawag na disco. O mas kilala sa kanila bilang baylihan. Bago pa makapasok, napahinto siya at napatingin sa hindi kalayuan. Nang matanaw ang isang babae, ibang-iba ang wangis nito sa mga nakatira doon. Maputi, makinis ang balat, mahaba ang buhok, at higit sa lahat, maamo at maganda ang mukha. Gumuhit sa mga labi ni Danilo ang matamis ng ngiti. Sa isip niya, mukhang nahanap na niya ang babaeng ipapalit sa asawang si Karina. Hindi na siya nag-atubili pang lapitan yon at tanungin kung anong ginagawa nito.
Mukhang bago ka rito ah. Napansin ko kasi palinga-linga ka at parang hindi pamilyar sa lugar natin. Hulaan ko. Taga Maynila ka, no? Nako, hindi po ako taga Maynila. Galing po ako dyan sa kalapit na baryo. Napadpad lang po ako rito dahil sa mga tinitinda ko. May tinitinda ka? Ano? Patingin nga ako. Baka mapabili ako dahil ngiti mo pa lang nakakit na ako. Masyado naman ho kayo mapagbiro. Pero nandito po yung mga tinda ko, mga lutong ulam at mga gulay po. Bili na po kayo. Masyado ko namang magalang. Bata pa ako, no? Baka nga magkasing edad lang tayo eh. Talaga? Akala ko po kasi nasa 30 o 40 na kayo. Nako, pasensya na po kung napagkamalan ko kayong mas may edad sa akin. Bata pa ako. Wala pa akong 30 anyos. Teka, pati nga ng mga tinitinda mo. Napangiti ng lihim si Danilo. Dahil mukhang napapaniwala niya ang dalagang nagtitinda. Sadyang pinatagal niya ang pagpili ng bibilhin upang makausap ito. Ang dami palang pagpipilian, ano? Ikaw ba nag-aalaga ng mga gulay nito? Oo, ako mismo ang nag-aalaga sa mga yan. Mahilig kasi ako magtanim-tanim ng mga gulay at halaman na rin. Talaga? Kaya pala fresh na fresh at ang bango-bango. Ano? Itong mga gulay sabi ko sariwang-sariwa at mukhang masarap. Ano ba masarap na lutuin para sa mga to? May paborito ko bang recipe ng ulam? Maraming pwedeng lutuin dyan. Pinakbet, adobong sitaw, ginisang gulay at iba pa. Sige na, bumili ka na. At damihan mo. Panigurado magiging masaya ang misis mo, kuya. Yun nga eh. Wala pa naman akong asawa na pwede kong pasalubungan ito. Siya nga pala, saan ka nakatira? Kung dayo ko lang dito sa pista, mukhang malayo pa ang pinanggalingan mo ah. Hindi naman. Taga dyan lang din ako sa kabilang baryo. Barangay San Jose. Malapit lang pala. Nakakatuwa naman. Sige, pagbilan mo na lang ako nitong lutong ulam. Sigurado ako masarap ito, lalo na kapag ikaw nagluto. Ay oo, ako ang nagluluto ng lahat ng yan. Yon! Giliw na giliw ka naman, kuya. Huwag mo na akong kinukuya. Sige ka, lahat ng tumawag sa akin ng kuya nagiging syota ako. Ano nga palang pangalan mo? Sonia. Napakaganda naman pala ng pangalan mo. Sonia. Parang hindi taga-probinsya. Pasensya na rin pala kanina kung napagkamalan kitang taga Maynila. Wala eh. Ibang-iba kasi ang mga nakatira rito eh. Ibig ko sabihin, iba ang ganda mo kung ikukumpara sa mga kababaihang nandito. May ibang lahi ka ba? American? Chinese? Japanese? Wala po akong kahit anong lahi. Pawang mga Pilipino at taga-probinsya ang mga magulang ko. Yun nga lang, maaga po silang pumanaw dahil sa isang aksidente. Nagkaroon nun ng landslide dahil nasa gilid ng bundok ang tinitirahan namin. Natabunan ng bahay namin. Ako lang yung nakaligtas. Nakakalungkot naman palang sinapit mo. Ibig sabihin, mag-isa ka na lang ngayon sa buhay? Wala kang kasama o kaya naman kamag-anak? Meron. Ang lola Belen ko. Siya ang kumupkop sa akin. Hindi ba malungkot yun? Ang alin? Yung lola ang nagpalaki sa akin o yung pagkakamatay ng mga magulang ko? Parehas. Malungkot pero ganun ang buhay eh. Kailangang lumaban. Tsaka hindi din naman ako nahirapan kasi si lola, pinalaki niya din ako ng puno ng pagmamahal. Pinihisan, pinag-aral, hanggang sa kaya niya. Kaso ngayon, wala na rin si lola eh. Patay na din siya. Ibig sabihin, mag-isa ka na lang talaga? Oo, mag-isa na lang ako. Kolehiyo na sana ako kaso hindi ko na itinuloy at pinili na lang maghanap buhay. Gaya nitong pagtitinda para matustusan ko ang araw-araw kong pangangailangan. Nakakatuwa naman ang kwento ng buhay mo. Alam mo, hangang-hanga ako sa'yo. Sana lahat ng babae, ganyan mag-isip kagaya mo. Yung iba kasi, mareklamo. Minsan naman, pasaway. O suway sa mga magulang nila. Naging mapait po kasi ang kapalaran sa akin kaya siguro ako naging ganito.
Wala po akong magagawa kundi ang magsipag. Kapag nakapag-ipon po ako ng sapat na pera, bala ko pong ituloy ang pagkakolehiyo ko. At naniniwala akong magagawa mo yun. Dahil natuwa ako sa'yo, bibili ko na lahat ng mga paninda mo. Magkano ba lahat yan? Talaga po? Naku, medyo malaki-laki po dahil hindi po gaano nababawasan ang paninda ko. Ayos lang yun. Para sa'yo, bibili ko na yan. Para naman makapag-ipon ka na rin ng pera. Pero, pwede ba akong mag-request? Sige po, ano po ba yun? Pwede ba kita maging kaibigan? Gusto kita makilala eh. Humahanga kasi ako sa'yo eh. Bukod sa maganda ka na, masipag ka pa. At higit sa lahat, mabait. Matagal na rin akong walang naging kaibigang babae. Okay lang ba sa'yo? Wala pong problema. Magtitinda po ulit ako bukas at babalik dito. Sige, aasahan ko yan ha. O siya, pabalot na lang ako lahat yan. Pauwi na rin kasi ako sa amin eh. Dadali ko yung ibang pagkain kina nanay tatay. Siguradong matutuwa sila sa pasalubong ko sa kanila. Napakabait niyo naman pong anak. Alam niyo po, maswerte ang babaeng mapapangasawa niyo. Bukod po sa masaya kayong kausap, napaka-responsable niyo rin po. Naku, wala pa sa isip kong pag-aasawa. Hindi ko ba kasi natatagpuan yung babaeng para sa akin eh. Matagal ko na siyang hinahanap. Sabi nila, nasa paligid lang daw. Minsan nga, nasa harap na rin natin. Nasa harap po natin? Ilang segundo nagkatitigan sina Danilo at Sonia. Pawang sinasabi ng pareho nilang mga mata na nagugustuhan nila ang isa't isa. Yun nga lang, hindi nasasabi ng mga bibig nila ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Lalo na si Danilo. Sinisikap niyang hindi madaliin ang mga bagay-bagay. Gusto niyang iparamdam kay Sonia na mabait siyang lalaki, na responsable siya, na hindi lamang pagkababae niya ang habol nito. Kahit yun ang totoo, hindi dapat yun mahalata ng dalaga. Mas lalong hindi dapat nito malaman na nagsisinungaling siya, na talagang may asawa siya at hindi na binata pa. Mauna na ako ha. Umuwi ka na rin. Huwag kang magpapagabi. Delikado, lalo na ngayon maraming lasing at fiesta. Mahirap na, baka mapagtripan ka pa. Sige, maraming salamat talaga Danilo. Magkita na lang tayo ulit bukas. Nagkunwari si Danilo na aalis na, upang ipakita sa dalaga na uuwi na siya. Nang mawala na siya sa paningin ng dalaga, agad siyang nagtungo sa masukal na bahagi ng gubat. Dito itinapon niya ang mga gulay na binili mula sa paninda ni Sonia. Pagkatapos ay bumalik siya sa plaza. Nang sumapit ang gabi, ay nakisali siya sa sayawan doon. Enjoy na enjoy ang lalaki. Nang gabi ring yun, hindi nakaligtas si Danilo sa tukso. Nakilala niya ang isang babae at nagawa na niyang pagtaksilan si Karina. Nagbigay sa kanya yun ng pansamantalang kasiyahan at nakapagpuno sa kanyang pagnanasa. Pagsapit ng umaga, nagising si Danilo na nakahiga sa malamig na sahig sa bahay ng kaibigan niyang si Kael. Nagulat siya sa kanyang kalagayan, ngunit napabuntong hininga na lang. At napangiti nang maisip na nakauwi pa rin siya kahit lasing na lasing siya kagabi. Napabangon siya mula sa sahig na mapansin niyang papalapit si Kael na may hawak na tasa ng kape. Uy, salamat naman at gising ka na. Akala ko di ka na makakabangon dyan eh. O ito kape, pampawala ng hangover. Salamat. Ano ba nangyari sa'yo? Kaya mo pa ba? Kaya pa siyempre. Matindi yung inuman doon sa baylihan kagabi. Pero mas grabe yung nangyari pagkatapos nun. Ano naman kalokohan yan, pre? May naikama akong ibang babae kagabi. Ay nako, tigilan mo na yan, pre. Walang magandang may dudulo sa yung kalokohan yan. Mabuti pa, umuwi ka na sa asawa mo at humingi ka ng tawad. Ano ka, nanay ko? Ha? Pero hindi yun ang mas kikaliligaya ko, pre. Alam mo, may nakilala ko kahapon na isa pang babae. Ang ganda nun, pre. Parang may lahi. Tapos ang puti-puti. Ikinama mo rin?
Sira ulo. Nakipagkwentuhan lang ako sa kanya nung medyo maaga-aga pa. Pambira yung babaeng yun. Mukhang interesado ka. Oo. Saka, mukhang pasado siya bilang magiging ina ng mga magiging anak ko. Grabe ka naman talaga sa asawa mo. Ang bilis mo namang makahanap ng mga ipapalit mo sa kanya. Pambira ka. Akala mo binata ka? Huwag kang makialam pare. Maging masaya ka na lang katulad ko. At magiging masaya ako kapag naging sa akin si Sonia. Gaano ka sigurado ka na papatulong ka ng babaeng yun? Mami, natutuwa lang siya sa'yo. At wala talagang nararamdaman na kahit na ano. Hindi pre. Alam ko may pagtingin sa akin yung babaeng yun. Baka hindi mo alam na inopen niya ng sarili niya at ang buhay niya sa akin. Unang kilala pa lang namin. Sabi niya, ulila siya sa magulang at lola. Tapos naghahanap buhay siya para matustusan ang pangangailangan niya sa buhay. Yung mga ganun tipo pre, ang madaling makuha. Kasi naghahanap ng atensyon ng pagmamahal at assurance sa pera. Nako, maniwala ka sa akin. Mapapasakin yung babae na yun. Mamaya, gawa-gawa lang niya yung mga kwentong yun para maawa ka sa kanya. Para bumili ka ng mga paninda niya. Ayos lang yun. Ang importante, magkikita ulit kami mamaya. Gagawin ko ng lahat para ma-attract siya sa akin. Pautangin mo nga ako. Pangpakyaw ng mga paninda niya mamaya. Tumigil ka nga. Wala akong perang pwedeng ipahiram sa'yo. Ang damot mo talaga. Wala ka na ba talagang pakialam kay Karina? Alam mo bang kanina lang, galing ako sa bahay niyo at nakita ko siya naglilinis ng bakuran niyo. Magang-magamang mata niya. Feeling ko hindi pa yung tumitigil sa pag-iyak ng dahil sa'yo. Kahit lumuha pa siya ng dugo, wala akong pakialam. Hala, grabe ka. Isipin mo kasi, wala na rin namang silbi maski magkasama kaming dalawa eh. Hindi naman kami makakabunang anak eh. Anong silbi ng pagsasama namin? Wala kaming mabuong pamilya. Samantalang si Sonia, malakas ang kutob ko na sa kanya ko may sasakatuparan ng pangarap ko. Ganyan na ganyan din naman ang sinabi mo nun kay Karina eh. Pero ano nangyari? Paano kung hindi ka rin magkaanak kay Sonia? E di iiwan mo rin? Abay syempre. Bukod sa pagkababae niya, pagkakaroon lang din ng anak ang habol ko. Wala akong pakialam sa mararamdaman ng mga babaeng yan. Gaya ko, habol lang din naman nila ang katawan ko eh. Ang pagkalalaki ko. Trantado, kapal naman ang mukha mo. Bakit? Gisasabi lang naman ako ng totoo ah. Maswerte ang lahat ng mga babae nakakatikim sa akin. Ewan ko sa'yo. Mamaya makarma ka dahil sa ginagawa mo. Nangako ka na magbabago ka na kapag nagkaroon ka ng asawa. Ano nangyari? Lumala pa. Anong asawa? Pare, binata na ako. Wala akong asawa o kinakasama. Malaya na akong pumili ng taong gugustuhin ko. Basta, hindi ka tulad ni Karina na baog na nga, iyakin pa. Basta ako, nagsasabi na sa'yo ng mga dapat mong marinig pare. Kung may mangyari man sa'yo, dahil dyan sa mga pinagagagawa mo, dabas na ako. Alam mo, nang banggitin mo yung pangalan ni Sonia, nakaramdam ako ng kaba. Hindi ko alam kung mahuhuli ka ng asawa mo o may hindi magandang mangyayari. Hindi ka ba ang nararamdaman mo, pre? Alam mo kung ano? Inggit! Inggit ka dahil akong unang makakatikim kay Sonia. Baka pag nakita mo siya, magbalak ring agawin sa akin yun. Maniwala ka sa akin. Ibang-ibang ganda na meron siya sa mga babae na nakilala natin. Gusto mo, sumama ka mamaya sa peste. Ipapakilala kita sa kanya. Wag na, may kikitain din ako mamaya. Tignan mo, babaero ka nga rin eh. Makapo na ka sa ginagawa ko. Tumitikim ka rin naman ng kung sino-sino mga babae. Ulitin ko, binata ako at may asawa ka naman. Magkaiba tayo. Sus, ganun din yun. Pareho lang tayo makakarma sa huli. Isa pa, pareho lang tayo mapupunta sa ilalim at masusulog sa impyerno. Natapos ang kwentuhan ng dalawa na puno ng tawa at konting asaran. Pero mas nangibabaw ang saya. Sa mga sandaling yun, para nang ang binata ulit si Danilo. Walang pakialam sa mundo. At hindi na muling inisip ang asawang si Karina. Pagdating ng hapon, nagpasya na siyang magbihis at bumalik sa kabilang baryo, sa lugar kung saan niya nakilala si Sonia. Pagdating niya roon, agad niyang napansin si Sonia na nakatayo sa gilid ng maliit na entablado. Bit-bit ang kanyang mga paninda naman na balot at penoy. Napapaligiran siya ng ilang mga lalaki. Na tila aliw na aliw sa pakikipagkwentuhan habang kumakain ng mga tinda niya.
bago ito lapitan ni Danilo. Napaisip siya mula sa mga sinabi ng kaibigan kanina. Kung totoo nga bang ipinakita ni Sonia sa kanya nitong nakaraang gabi. Naputol lamang ang kanyang malalim na pag-iisip mula sa pagtawag ng dalaga. Uy, Danilo! Nandyan ka na pala. May dala ulit akong paninda. Anong tinda mo ngayong gabi? O kayo? Ano pang hinihintay nyo? Tapos na kayong kumain, di ba? Umalis na kayo! Ako naman na makikipag-usap kay Sonia. Salamat sa pagbili nyo, ha? Babalik ako bukas para magtinda ulit. O Danilo, ba't ang lungkot nyo ngayon? Wala to. Akala ko kasi binabastos ka ng mga lalaking yun eh. Akala ko kasi pinagtitripan ka ng mga yun eh. Kaya pinalis ko na rin. Naku, hindi. Gaya mo, bumili lang din sila ng mga tinda kong balot at penoy. Habang kumakain, nagtanong-tanong lang din sila at nakipagkwentuhan. Nga pala, kukuha ka ba? Balot o penoy? Anong gusto mo? Ikaw? Ho? Bigyan mo ako ng isang balot at saka isang penoy. Ikaw nagluto niyan? Mukhang masarap pa. Amoy pa lang eh. Natatakam na ako. Opo, ako ang nagluto ng mga to. Maaga akong pumunta sa bayan para mamili ng mga itlog. Pagka-uwi, niluto ko agad at nilagay sa daladala kong basket. Ikaw lang mag-isang gumawa ng lahat ng yun? Grabe, napakasipag mo talaga. Bakit pala hindi ka na lang magkaroon ng nobyo, ng asawa? Para kahit papano, may katuwang ka sa buhay, lalo na sa pagtitinda. Gustuhin ko man pero wala pa kasi akong nakikitang lalaki na sa tingin ko nararapat para sa akin. Ang hirap na po kasing magtiwala lalo na sa panahon ngayon. Karamihan po sa mga lalaki, matamis lang manalita. Kumbaga, magaling lang sa una. Pero kapag tumagal na ang pagsasama, naku, mangiiwan din sila. Mula sa mga binitiwang salita ni Sonia, halos 1 minutong hindi nakapagsalita si Danilo. Para siyang tinamaan ng husto mula sa mga binigkas nito. Lahat kasi ng mga sinabi nito ay parang patungkol sa kanya. Hindi man intensyon ng dalaga, pero parang nasaktan siya ng wala sa oras. Danilo, okay lang ba kayo? Yung mga sinabi ko po, sa ilang lalaki lang naman yun. Siguro naman po hindi naman kayo kagaya ng mga nasabi ko. Ako? Hindi ako ganun. Gaya mo, naghihintay lamang din ako ng babaeng nararapat para sa akin. Kung may mga tarantadong lalaki, hindi malabong meron sa ibang babae. Yung iba kasing nililigawan ko nung, o kaya naman yung lumalapit sa akin. Karamihan katawan ko lang ang habol eh. Alam mo yun, hindi ko nararamdaman na gusto talaga nila ako. Kaya kung ako rin ang tatanungin, ang iba sa kanila sa una lang din magaling. Parehong-pareho po pala tayo ng pananaw pagdating sa relasyon. Alam niyo po, sana mahanap niyo na ang babaeng para sa inyo. Siyempre, ganun din po sa akin. Ano kung kaharap ko na yung babaeng hinahanap ko? Sonia, paano kung ikaw yung babae na yun? Yung pipiliin kong makasama sa buhay. Ako? Teka, hindi ko alam kung anong mga dapat kong sabihin. Pasensya na, nabigla ako sa mga sinabi mo. Okay lang kung nabibigla ka. Hindi naman kita pipilitin na magustuhan din ako eh. Pero kung ano man yung mga sinabi ko, totoo yun. At walang halong biro. Nararamdaman ko naman po yun at isa pa, alam kong responsable kayong tao. Pero matanong ko lang, bakit ako'y nakikita mong babae na matagal mo nang hinihintay? Alam ko masyadong mabilis sa mga pangyayari at mukha akong nagmamadali pero maniwala ka. Hindi to pambobola o kung ano pa man. Nang makita kita kahapon at marinig ang kwento mo, nakaramdam ako ng kakaibang tibok dito sa puso ko. Hindi ko alam kung ano yun pero isa lang ang sigurado ko. Gusto kitang ligawan at kung papala rin, gusto kitang pakasalan. Pero hindi pa po natin kilala ng lubos ang isa't isa. Ni hindi ko nga po alam kung saan kayo nakatira o sino-sino ang mga kamag-anak mo.
Ganon din sa akin. Hindi mo pa ako lubos na kakilala, kaya naman. Sabi nila, kung mahal mo ang isang tao, kusa ka makikilala ng puso nito. Kaya kung ano man ang nakaraan mo, o maging sino ka man, Sonia, pipiliin ka pa rin ng puso ko. Kung pagbibigyan mo ko, papatunayan ko sa iyo ang pagmamahal na sinasabi ko. Talaga? Teka, bakit naiiyak ako? Ngayon ko lang kasi naramdaman na may lalaking tapat at totoo sa mga sinasabi niya. Wala naman sigurong masama kung susubukan natin, no? Oo naman, ika nga nila eh. Kung kayo talagang para sa isa't isa, mangyayari yun anuman ang mga pagsubok na dumating. Base sa mga sinasabi mo, ibig bang sabihin nito na pinagbibigyan mo akong manligaw sa'yo? Oo, pagbibigyan kita, Danilo. Kung ganun, ngayon pa lang magpapakilala na ako sa'yo. Gaya ko, gusto rin kitang makilala pa ng lubos. Yun nga ang ginawa ni Danilo. Nagkwento ito ng mga detalye at impormasyon na pawang kasinungalingan. Ayon sa kanya, 5 taon na siyang walang nobya at nakafocus ang sarili sa trabaho bilang may-ari ng malawak na sakahan na makikita kuno sa kanilang baryo. Bukod doon, nakatira din daw siya sa malaking bahay na mapupuntahan lamang ni Sonia kapag nagkatuluyan sila. Hindi na ako makapaghintay na makita ang negosyo niyo pati na ang lugar kung saan ka nakatira. Ako naman, simple lang ang tinitirahan kong tahanan. Gaya rin ng sinabi ko, pagtitinda ang pangunahin kong hanap buhay. Kung gusto mo, kapag naubos na itong mga paninda ko, pwede mo akong ihatid sa amin. Hindi naman ganun kalayo ang baryo namin dito. Talaga? Hahayaan mo akong ihatid ka sa inyo? Oo naman. Danilo, buong ang loob ko at malaki ang tiwala ko sa'yo. Isa pa, mukhang kailangan na rin kita sa buhay ko kasi kailangan ko nang magtatanggol sa akin. Sabi mo nga, maraming siraulo sa paligid. Minsan nababastusan na rin ako sa kanila. Baka kapag nakita kanila na kasama ko, baka matakot na sila. Walang problema. Araw-araw kitang ipagtatanggol. Bukod dun, araw-araw din kitang iahatid sa inyo. Halika, tulungan na kitang itinda yung mga balot at penoy mo. Sige, maraming salamat. Tinulungan nga ito ni Danilo sa pagtitinda. Dahil natural na mabola at madaldal ang lalaki, mabilis na naubos ang paninda ni Sonia. Pagkatapos nagpasya na siyang ihatid ng dalaga at hindi na muna makikisaya sa naturang piyesta. Lumalalim na rin ang gabi ng mga sandaling yun at ilaw de baterya lamang ang gamit nila habang binabaybay ang madilim at masukal na kagubatan patungo sa baryo ng dalaga. Gabi-gabi kang naglalakad sa ganito kadelikadong lugar? Buti walang masamang nangyayari sa'yo. Kung ako tatanungin, nakakatakot na maglakbay rito lalo sa gabi. Kaya ng ginagawa natin ngayon. Naku, Danilo, kung hindi mo na itatanong, matagal nang nawala sa akin ng takot. Nung nabubuhay pa kasi yung Lola Belen, tinuruan niya ako ng mga bagay na magagamit ko para ipagtanggol ang sarili ko. Mga bagay? Gaya ng ano? Hindi ko pa masasabi sa'yo ngayon pero kapag naging tayo, o kaya naman pinili mo akong maging asawa, sasabihin ko ang lahat sa'yo. Pati na ang mga bagay na dapat mong malaman. Napaka-misteryosa mo pala, Sonia. Hindi tuloy ako makapaghintay na marinig ang matamis mong oo. Kahit gaano pa katagal yun, maghihintay ako para patunayan sa'yo na totoong nararamdaman ko. Sana nga. Sana ikaw na yung lalaking makakasama ko habang buhay. Mula sa mga sinabi ng dalaga, napangiti ng lihim si Danilo. Mukhang magtatagumpay siya sa plano. Mukhang napaniwala niya itong binata pa siya. Mabait at responsable. Nakipagkwentuhan siya rito at nagbigay ng mabulaklak at matatamis na mga salita. Ilang oras na lakaran, sa wakas ay narating na nila ang tahanan ng dalaga. Saktong pagpasok nila sa pinto, ay siya namang pagbuhos ng malakas na ulan. Walang magawa si Sonia kundi doon muna patuluyin
Walang magawa si Sonia, kundi dun muna patuluyin at patulugin si Danilo. Habang nagbibihis siya, si Danilo naman ay naglibot-libot sa simpleng tahanan ng dalaga. Kapansin-pansin ng kalumaan ng bahay. Amoy luma rin sa loob, at karamihan sa mga bagay ay tila mga antigo na. Kumbaga panahon pa ito ng mga kalololohan ng dalaga. May sala, kusina, at banyo ang naturang bahay. May ilang silid din, at ang isa sa mga yun ay nakakandado. Tila ba may mahalagang bagay ang naroon na hindi pwedeng makita ng kahit sino. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Danilo sa harap ng silid na yun. Nang babalakin niya ng buksan, napahinto at nagulat siya mula sa pagtawag ni Sonia. Dating si Lydia ng pumano kong lola na si Lola Belen. Simula nang mawala siya, dyan ko na nilagay at itinambak ang mga gamit niya. Ayaw niya kasing sunugin ko, ipamigay, o kaya naman ilibing sa lupa. Baka raw kasi magamit ko pa balang araw. Sabi ko nga, baka hindi na rin dahil wala akong balak na sumunod sa mga yapak niya. Bakit? Ano bang gawain ng Lola Belen mo nang nabubuhay pa siya? Marami siyang gawain. Marami siyang kaalaman pero ang kilalang kilala ng lahat ng taga-baryo namin, isa siyang mahusay na manggagamot. Manggagamot? Ibig sabihin, marunong ka rin? Kasi di ba nabanggit mo, itinuro niya mga nalalaman niya sa'yo? Oo, lahat ng nalalaman niya. Bukod doon, ipinamana niya rin ang mga bagay na sa totoo lang. Ayokong tanggapin pero pinipilit niya pa rin. Habang nagsasalaysay si Sonia, hindi maiwasan ni Danilo na mapalunok ng laway. Napagmasdan kasi nito ang hubog ng pangangatawan ng dalaga. Nakabistida ito ng mga sandaling yun, at bahagyang basa pa ang mahaba at medyo paalong buhok. Tila bingi siya, at pantasya lamang ang pumapasok sa isip niya habang kaharap ang dalaga. Danilo? Danilo, uy! Ayos ka lang? Oh, sorry. Ano nga ulit yung mga sinabi mo? Pasensya ka na. Hindi ko kasi maiwasan na pagmasdan yung kagandahan mo eh. Yan ka na naman. Binobola mo na naman ako. Ano bang sinabi ko sa'yo kanina? Lahat ng mga sasabihin ko, totoo at walang halong biro. Sonia, pasensya na kung tatanungin ko to ha. Total, hindi rin naman ako makakauwi at dito matutulog. Pwede ba magtabi tayo? Teka, ang bilis mo naman yata para tanungin ang bagay na yan. Maraming silid sa bahay na to. At kung pagtulog ang pag-uusapan, hindi pa tayo pwedeng magtabi. Tatabihan lang naman kita eh. Ayaw mo ba ng kayakap? Malamig ang gabi lalo na't umuulan pa sa labas. Mas maganda dahil magiging mahimbing ang tulog natin kung... Parang nagbago yung tono ng pananalita mo, Danilo. Akala ko ba nirerespeto mo ang mga babaeng gaya ko? Bakit parang pakiramdam ko may hindi ka magandang gagawin? Sana wag mong sirain ng tiwala ko sa'yo. Oo, gusto rin kita pero sana irespeto mo ang kagustuhan ko. Lalong-lalo na ang pagkababae ko. Napaatras ang dalaga dahil sa dahan-dahang paglapit ni Danilo. Gumuhit sa mga labi ng lalaki ang sarkastikong ngiti, kasabay ang mga titig na animoy nagbabalak ng hindi maganda. Nang mapasandal ang dalaga sa dingding ng bahay, kinuha ng lalaki ang pagkakataong yun para ikulong ito sa mga bisig at katawan niya. Anong ginagawa mo, Danilo? Huwag mong susubukan! Lumayo ka sa akin! Uulitin ko! Lumayo ka sa akin! Hindi ba't gusto naman natin ang isa't isa? Gusto mo ako at gusto rin kita. Alam ko mabilis para hilingin ang bagay na ito pero pwede ba kitang makatalik ngayong gabi? Kapag oo ang naging sagot mo, papaligayahin kita. Pero kapag hindi, magiging agresibo ako sa kama. Mamili ka. Walang hiya ka! Sinasabi ko na nga ba kalibugan lang ang meron ka at hindi pagmamahal?
Binabalaan kita, Danilo. Kapag ginalaw mo ako, may mas masamang mangyayari sa'yo. Grabe, yan ang gusto ko sa'yo eh. Lumalaban, nagpapahabol. Bakit? Hindi ka ba natatakam sa akin? Minsan ba, hindi mo naiisip na may mangyayari sa atin? Yung totoo, gusto mo rin ako makatabi sa kama, hindi ba? Huwag ka nang pakiipot. Nababaliw ka na! Lumayo ka sa akin, manyak! Kapag... Hindi na nga naituloy ni Sonia ang mga sasabihin. Nang takpan ni Danilo ng mahigpit ang kanyang bibig. Dahil mas lalong lumakas ang buhos ng ulan ng mga sandaling yun. Walang makakarinig sa anumang gagawin ng lalaki sa kanya. Sinimulan nitong halikan ng dalaga. Mula leeg hanggang sa dibdib nito. Pagkatapos isa-isa nitong inalis ang saplot ng dalaga. Dahil mas malakas si Danilo, walang magawa si Sonia kundi mag-iiyak at magmakaawa na huwag siyang gagalawin. Pakiusap, irespeto mo ang pagkababae ko. Akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo ko, hayaan mo ko humindi sa ganitong bagay. Oo, mahal kita. Hindi ba mahal mo rin ako? Kaya hayaan mo rin akong gawin ang gusto ko sa katawan mo. Teka, nasan ba yung kwarto mo? Danilo, huwag! Hindi, huwag mong gawin sa akin to! Nagpupumiglas man ngunit walang magawa ang dalaga. Nang buhatin siya ni Danilo papasok sa sarili niyang silid. Doon sapilitan siyang sinipingan ng lalaki. Dahil ayaw ng dalaga, ginahasaan niya na lamang ito. Makuha lang ang gusto niya. Matapos ang halos 10 minuto, bumangon si Danilo at saka nagsuot ng mga damit. Ang dalaga naman, naiwan sa higaan nito habang nakakumot at yakap-yakap ang sarili. Umiiyak din yun habang masama ang titig sa lalaki dahil sa ginawa sa kanya. Wala akong ibang gagawin sa'yo. Hindi rin ako papatay ng tao para lang mapatahimik ka. Isa lang naman ang gusto ko eh. Ang magkaanak sa'yo. Babalik ako sa mga susunod na linggo o buwan. At kapag nabuntis ka, pananagutan ko mabubuong bata sa tiyan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Napakawalang hiya mo! Hindi mo alam kung anong ginawa mo! Magbabayad ka! Sisiguraduhin kong pagdudusahan mo ang kababuyan na ginawa mo sa akin! Humanda ka! Hindi kita mapapatawad! Sa tingin mo matatakot ako sa'yo? Pare-pareho lang kayong mga babae. Mahihina, marurupok, at higit sa lahat, mga uto-uto. Alam mo, matapang ka lang sa salita eh. Pero wala kang pinagkaiba sa asawa kong si Karina. Gaya niya, mahina ka rin mag-isip. Kapag nakita mo siya, baka magkasundo kayo. May asawa ka na? Ibig sabihin, kasinungaling ang lahat ng mga sinabi mo sa akin. Ano pa ba sa tingin mo? Grabe, napakahina niyo talaga mag-isip. Kaya kayo naloloko ng mga lalaki. O siya, mauna na ako. Basta yung billing ko ha. Kapag nabuntis ka, pananagutan ko. Kapag hindi, kahit kailan, hindi mo na ako makikita. At magbibilin din ako sa'yo, Danilo. Lahat ng mga kalokohan na ginawa mo sa asawa mo, lalong-lalo na sa akin, lahat yon may kapalit. Lahat ng katarantaduhan ginawa mo, may malaking karma na darating sa'yo. Nagkamali ka ng babaeng biniktima. Nagkamali ka ng... Wala akong pakialam sa'yo, okay? Ang dami mong sinasabi, utu-utu ka naman. Mauna na ako. Tamang-tama lang ang paghinto ng ulan. Salamat sa masayang gabi na to, Sonia. Sobrang napaligaya mo ko. Hindi na nga pinakinggan pa ni Danilo ang mga sasabihin ni Sonia. Nilisan niya ang tahanang yun at dumiretso sa bahay ng kanyang kaibigang si Kael. Pagsapit ng umaga, kapansin-pansin sa ekspresyon ng mukha niya ang saya. Dahil doon,
Hindi maiwasan ni Kael ang magtaka dahil sa mga kinikilos nito. Iba ang saya mo ngayon Hulaan ko. Nakaskor ka kagabi, no? Hindi lang nakaskor, pre. Para pa akong nanalo sa loto. Teka, may kinalaman ba ito kay Sonia? Huwag mo sabihing, tama ang iniisip mo. Nakaisa nga ako sa babaeng yun. Hindi mo lang alam, pero sobrang sarap niya ng mga sandaling yun, pre. Bala ko nga bumalik mamayang gabi. Hindi naman sa pilitan yun, no? Ibig sabihin, wala pala siyang pinagkaiba sa mga babaeng nakakatalik mo. Mabilis din pala siyang bumigay. Matigas siya nung una, pero nadaan ko naman sa santong paspasan. Hindi naman mahalaga kung gusto niya o hindi ang ginawa ko. Ang habol ko lang, magkaanak sa kanya. Kapag nangyari yun, kukunin ko rin yung bata at saka ako, aray! Aray! Oh, ano nangyayari sa'yo? Ba't nakahawak ka sa ari mo? Huwag mong sabihing may sakit o tuloy sa kanya na nakatalik mo. Hindi! Aray! Pares! Sobrang sakit! Parang pinuputol yung ari ko, aray! Hala, bakit parang may tumutulong dugo sa hita mo, pre? Ano ba nangyayari sa'yo? Mula sa malakas na pagsisigaw, dahan-dahan ring napaluhod si Danilo dahil sa iniindang sakit mula sa kanyang maselang parte ng katawan. Gaya ng kanyang sinabi, tila pinuputol ito gamit ang matalim na bagay sa hindi maipaliwanag na paraan. Mas nadagdagan ang pagsigaw niya nang maramdamang tila may matutulis na bagay ang tumutusok sa buo niyang katawan. Parang mga punyal o kaya naman ay mga karayom na sadyang nagbibigay ng hapdi, kirot at sakit. Dahil doon, napahiga na siya sa sahig habang namamuluktot. Halos kapusin na rin siya ng paghinga, kasabay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pare, tulungan mo ako. Humingi ka ng saklolo sa ibang tao. Pare, sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa'yo. Teka, tatuwain ko lang yung ibang tropa natin para matulungan ka. Bilisan mo, pre. Aray, putya, hindi ko na kaya. Dali-dali nga nagtatakbo sa labas si Kael at agad na tinawag ang iba sa mga kaibigan nila. Ilang minuto nang makabalik ay agad nilang binuhat si Danilo upang ihiga sa malawak na papag. Nang makita ng iba ang kalagayan niya, nanlaki ang mga mata nila. Alam nilang hindi basta ordinaryo o normal ang nangyayari kay Danilo. Ayon sa mga naroon, nakita na nila ang ganitong uri ng kaganapan. Bakit ganyan kayo makatingin? Bakit hindi niyo na ako dali sa pinakamalapit na ospital? Sumagot kayo, aray ko! Aray ko! Pare, ito na nga ba sinasabi ko eh. Hindi ka magagamot ng isang doktor. Dahil hindi ba sa sakit ang natatanggap mo ngayon? Ano bang pinagsasabi mo? Paano? Pare, kinukulam ka ngayon. Mukhang ipinakulam ko ng babaeng pinilit mo makatalik. Pare, ipinakulam ka ni Sonia. Ano? Pare, hindi ako makahinga. Tulungan niyo ako. Diyos ko, ano yung mga sinusuka mo? Muli ngang napabangon si Danilo sa pagkakahiga habang nakahawak sa kanyang leeg. Ilang sandali pa, nagsuka siya ng malagkit at kulay itim na likido na ang amoy halos magpasuka rin sa mga kaibigang kaharap niya. Napakabaho kasi nito na maihahalin tulad sa patay na hayop, gaya na lang ng nabubulok na daga. Napaatras sa mga kaibigan niya, lalo na nang masundan ng kanyang pagsusuka, kasabay ang sariwang dugo. Napansin din nila sa suka nito ang mga gumagalaw na bagay. Kumuha ng maliit na panundot si Kael. Nang itaas niya ang gumagalaw na bagay, nagulantang sila at halos masuka na rin. Hindi sila maaaring magkamali. Buhay na uod yun. Pare, ano nangyayari sa akin? Bakit ako nagsusuka ng ganyang bagay? Bakit ako? Kailangan natin ng manggagamot. Tama, kailangan natin ng albularyo. Bago pa makatawag ang mga kaibigan nito,
Muling nagsukang halos nangingitim ng si Danilo. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi lang buhay na uod ang isinuka nito, kundi mga buhay ring ipis, gagamba, surot at kung ano-ano pa. Ilang minuto ang makalipas, bigla namang bumagsak ang katawan nito dahil hindi kinayang sinasapit ng mga sandaling yon. Dahil doon, agad na nga nagpatawag ng albularyo si Kael. Pati na rin ang taong mahalaga sa buhay ni Danilo, si Karina. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang mga pinatawag nila. Naroon si Karina kasama ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Teban na alam nilang mahusay na albularyo sa kanilang lugar o baryo. Nang makita ang kalagayan ng asawa, hindi naman mapigilan ng babae ang mapaiyak at magtanong ng paulit-ulit sa kaibigan ng asawa, lalong-lalo na kay Kael. Sumagot kayo! Anong nangyari sa kanya? Bakit walang malay ang asawa ko? Bakit ganyan ang kalagayan niya? Bakit siya nagsuka? Nagsuka lang ganyang mga bagay? Bakit? Mahabang kwento pero ang asawa mong si Danilo lang ang makakasagot sa mga tanong nyo ngayon. Gusto namin sa kanya manggaling ang sagot kung bakit siya nagkakaganyan. Kung bakit mula sa pamababae niya, bigla siyang... Ano? Nagkaroon talaga ng babae ang asawa ko? Ibig sabihin, totoo nga ang mga sinabi niya bago niya ako iwan. Bakit? Bakit niya yung ginawa? At ngayon pinapahirapan siya ng babaeng ipinilit niya sa'yo. Hindi lang basta pinapahirapan, kundi kinukulam at binabarang pa. Kinukulam? Binabarang? Bakit gagawin sa kanya yun ng babae? Gaano ba kalaki ang kasalanan ginawa niya para umabot sa ganito? Hindi ko masasagot ng diretso ang tanong mo. Pero base sa nakikita ko, mukhang gumawa ng malaking katarantaduhan ang asawa mo sa babae diyon. Isang malaking kasalanan na hindi nito mapapatawad. Isa pa, mukhang malakas din ang kakayahan ng kumulam at bumabarang sa kanya. Ano pong dapat nating gawin? Ayoko may mangyaring masama sa asawa ko. Ayoko mawala siya sa akin. Pakiusap, Mang Teban. Tulungan niyo siya. Gagawin ko makakaya ko pero hindi ako nangangako maililigtas ko ang asawa mo. Ikuhan niyo ko ng maliit na panangganang naglalaman ng malinis sa tubig. Dala ko ang mga halamang gamot para matukoy natin kung saan matatagpuan ang nagpapahirap sa kanya. Kapag nagkataon, lalaban tayo para hindi bawian ang buhay ng lalaking to. Bilis na! Kumilos kayo! Yun nga ang ginawa ng mga kaibigan ni Danilo. Ipinasok nila sa silid ng mga ipinakuha ng matandang albularyo. Nang matapos, sinimulan na ng matanda ang unang ritual at panggagamot. Gamit ang tawas at maliliit na parang bato, inilagay niya yun sa tubig. Pagkatapos kumuha siya ng kandila at sinindihan yun. Sa pagtulo ng kandila sa malinis na tubig, kumulma ang isang imahe. Para yung babae na may mahabang buhok at galit na galit ang ekspresyon ng tila mukha nito. Tama nga hinala ko. Isang babaeng may gawa nito. Hindi lang siya basta babae. Siya ang niligaw ng asawa mo at sa huli, pinagsamantalahan. Galit na galit siya at gustong patayin ang asawa mo. Susubukan ko siyang makausap para itigil niya ang ginagawa niya sa lalaking to. Gawin niyo po ang lahat. Hindi ko po kakayanin kapag nawala siya sa piling ko. Lumabas muna kayo ng silid na ito. Gagawin ko at iuusan ng malakas na orasyon upang kontrahin ang kulam at barang ng babaeng yon. Nang makalabas na ang lahat, sinimulan na ng matanda ang ritual at panalangin. Gamit ang may kalakihang paso, inihulog niya ron ang isang uri ng mutya, kasabay ang mga halamang pangontra sa kulam at barang. Nang sindihan niya ito, kumalat sa buong silid ang makapal na usok. Nang mangyari yun, sinimulan niya ang pag-usal ng malalakas na mga orasyon na natutunan pa niya mula sa mga ninuno. Mula naman sa labas, mapapansin ng hindi mapakaling si Karina. Nahinto lamang yun sa paglalakad nang tapikin ito ni Kael sa balikat. Bakit? Anong bakit?
Hiniwalayan ka na ng asawa mo. Iniiwan ka niya dahil hindi mo siya mabigyan ng anak. Ang masakit nun, naghanap siya ng ibang babae kung saan niya sana tutuparin ang pangarap niya. Ang tanong ko, bakit? Bakit nung malaman mo ang nangyari sa kanya, hindi ka nagdalawang isip na magpunta rito? Bakit mahal mo pa rin siya? Dahil yun ang ipinangako namin sa isa't isa. Nang ikasal kami sa loob ng simbahan. Na sa hirap at ginhawa, magsasama kami. Ano man ang mangyari, pipiliin pa rin namin ang isa't isa. Kahit na gano'n ang ginawa niya sa'yo? Hindi ako makapaniwala. Kung sa ibang babae nangyari yan, baka nagsabi lang sila na karma ang sinapit niya. Yan ang bagay na hindi ko magagawa sa asawa kong si Danilo. Oo, sobrang sakit ang ginawa niya sa akin. Ilang araw akong umiiyak. Ilang gabi akong napapaisip kung ano ba talaga ang pagkukulang ko. Kung tungkol lang ba yun sa hindi pagkakaroon ng anak o may iba pang bagay. Pero isa lang ang pinanghahawakan ko. Ano man ang mangyari, pipiliin ko pa rin siya. Paulit-ulit man niya akong iwan. Siya pa rin ang nag-iisa kong asawa. Hanga ako sa pagiging matatag mo, Karina. Ilang beses ko na rin pinagsabihan niya kaibigan kong si Danilo. Hindi siya naniniwala sa akin. Hindi siya nakikinig. Kaya dumating yung pagkakataon na napaparusahan siya dahil sa mga ginagawa niya. Kung ikaw nga, hindi mo siya iniwan at hinusgahan eh. Ako pa kaya nakaibigan lang? Gagawin natin ang lahat may pagtanggol lang siya sa babaeng kumukulam at nambabarang sa kanya ngayon. Pero hindi rin natin masisisi kung sino man ang babaeng yun. Naloko at nasaktan siya ng asawa ko. Kahit ako ang nasa kalagayan niya, baka masigit pa rin ang gawin ko. Sana mabigyan ako ng pagkakataon na makausap siya. Magaling si Manteban. Alam kong magagawa niyang lahat para... Karina! Kael! Pumasok na kayo rito! Gising na si Danilo! Nang makapasok sa silid, hindi maiwasan ni Karina ang muling mapaluha dahil sa kalagayan ng asawang si Danilo. Kung kanina'y nangingitim lamang ito, ngayon ay halos hindi na mailalarawan ng maayos ang itsura nito. Naglabasan kasi sa buong katawan, mga paa, braso at mukha nitong malalaking sugat. Tila ba naglakihan ng mga iyon at animoy may buhay dahil ang iba sa mga ito ay bahagyang gumagalaw. Halos namumula na rin ang mga lumuluhang mata ng lalaki dahil sa labis na paghihirap mula sa pangungulam at pambabarang na natatanggap niya ng mga sandaling yon. Nangingitim na rin ang labi nitong may tumutulo pang laway. Nanginginig din ang buong katawan nito. Na animoy labis na nilalamig o kaya naman ay natatakot. Nang magtama ang kanilang paningin, mas lumakas ang pag-iyak ng lalaki. Dahil doon, tuluyang napalapit si Karina at niyakap ng mahigpit ang asawa. Nahihirapan mang maglabas ng boses ang isa. Pinilit nito magsalita para sabihin ang nararamdaman ng mga sandaling yon. Karina, mahal, patawarin mo ako sa mga naging pagkakasala ko sa iyo. Patawad dahil hindi kita pinakinggan. Na yung nararamdaman ko lang ang tinignan ko. Patawad dahil nagkulang ako sa iyo bilang asawa mo. Mahal, patawarin mo ko. Hindi ako magtatanim ng galit sa'yo. Lagi kitang patatawarin dahil naniniwala ako sa pagsasama na meron tayo. Danilo, mahal, pakiusap, lumaban ka. Alam kong nagkasala ka sa babaeng yun pero sikapin mong humingi ng tawad sa kanya. Hindi man tayo sigurado kung naririnig niya ba tayo ngayon. Pero yun lang ang pwede mong gawin para hindi ka na niya pahirapan pa. Walang kapatawaran ng ginawa ko sa kanya. Kung gusto niya man akong pahirapan, o kaya naman ay
ang mamatay. Siguro dapat lang na maranasan ko yun. Dahil Huwag kang magsalita ng ganyan, Danilo. Lahat ng tao may karapatang magsisi. Gano'n man kalaki ang nagawa niyang kasalanan. Kung ang Diyos nga ay nagpapatawad sa lahat ng nagkakasala, siguro naman kaya ka rin patawarin ng babaeng ginawan mo ng kasalanan. Mahal, humingi ka ng tawad sa kanya. Makiusap ka. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa buhay ko. susubukan ko, mahal. Sonia, kung naririnig mo man ako ngayon, patawad sa lahat ng mga kasinungalingan ko, panloloko, at pananamantalang nagawa ko sa iyo. Nadala lang ako ng sariling ambisyon ko, ng katarantaduhan ko, ng kalibugan ko. Patawad kung nasaktan kita. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa iyo. Sonia, patawad. Danilo, mahal, ano nangyayari sa'yo? Mang Teban, bakit nagkakaganito ang asawa ko? Mang Teban, tulungan mo siya! Mukhang may pagsasali ng pagkatao nagaganap. Pagsasali ng pagkatao, anong klaseng bagay yon? Lumayo kayo. Delikado ang maaaring gawin ang asawa mo. Sa nakikita ko, pansamantalang lilipat ang pagkatao ng babaeng niyo sa katawan ng asawa mong si Danilo. Ihahanda ko mga gamit ko. Mukhang mapapalaban tayo kahit wala siya mismo sa harapan natin. Tulong! Tulungan niyo ako! Mas lalong nanginig ang buong katawan ni Danilo. Ang mga namumula nitong matay biglang tumirik. Mas bumilis din sa paggalaw ang mga ugat sa katawan nito. Maya-maya bigla yung huminto sa pagwawala. Ilang segundo halos magulat ang lahat nang umupo ito ng maayos sa papag na hinihigaan. Sa pag-angat ng ulo nito, makikita ang masamang ngiti sa mukha ng lalaki. Ilang sandali pa nagsalita yun. Natakot ang lahat maliban kay Mang Teban nang ang boses nito ay maging isang boses ng babae. Hindi ako papayag. Hindi ako titigil na pahirapan ang katawang ito hanggat hindi siya namamatay. Ikaw pa ang babaeng niloko at pinagsamantalahan ng asawa ko. Ikaw ba si Sonia? Oo, ako nga ang babaeng pinaniwala ng asawang mong binata siya at mamahalin ako habang buhay. Akala ko totoong mga sinabi niya sa akin. Akala ko hindi niya sisirain ang tiwalang ibinigay ko sa kanya. Pero anong ginawa niya? Pinagsamantalahan niya ang kahinaan ko, ang pagkababae ko. Ano man ang nagawa ng asawa ko? Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo na siya. Itigil mo na ang pagpapahirap na ginagawa mo sa kanya. Mahal ko ang asawa ko at kilala ko siya. Alam kong kaya niya magbago. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Sonia, patawarin mo na ang asawa ko si Danilo. Nung nagmamakaawa ba ako sa kanya na huwag gawin ang bagay na yun, nakinig ba siya sa akin? Noong gabing umiiyak ako habang binababoy niya ang katawan ko, nagpakita ba siya ng kahit konting awa? Hindi! Hindi niya kayang magbago dahil demonyo ang asawa mo! Siraulo siya! Tarantado siya! Walang iya siya! Gagawin ko ang lahat para pagbayaran niya ang mga ginawa niyang kasalanan, lalong-lalo na sa akin! Ano bang dapat namin gawin? Ano ba ang kailangan mo para ihinto na to? Sonia, alam kong hindi ka ganyan. Alam kong bago magkasala ang asawa ko sa iyo, isa kang mabait na tao. Nakikiusap ako. Patawarin mo na siya. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko sa akin. Hindi mo ako kilala. Hindi ninyo alam kung sino talaga ako. Ngayon, ipakikita ko kung paano magpahirap ang isang babaeng inabuso. Hindi!
Wag! Mahal, hindi ko na kaya. Tulong! Tulungan niyo ako! Nang makita ang paghihirap ni Danilo, mabilis na pumagitna ang matandang albularyo ng si Mang Teban. Gamit ang kaalaman nito, mga mutya at malalakas na orasyon, sinubukan niyang kalabanin ng pangungulam at pambabarang na ginagawa ni Sonia. Ngunit labis na makapangyarihan ng dalaga, kaya naman mas lalong makikita ang paghihirap sa katawan ni Danilo. Nagkaroon ito ng malalalim na hiwa sa buong katawan at mukha. Mga sugat na animoy kalmot ng kung anong mabangis na hayop. Dahil doon, muling napasigaw ng malakas ang lalaki. Wala pang 1 minuto. Naglabasan sa mga mata, ilong at tenga nito ang sariwang dugo. Tumulo yun sa kinahihigaan niya, na dahilan upang maligo to sa sariling dugo. Pagkatapos napanganga ito, dahil may kung anong mga bagay ang pilit na lumalabas sa bibig nito. Nagulantang ang lahat sa nakikita. Hindi lamang insekto ang lumabas kundi iba't ibang uri ng mga hayop, gaya ng palaka, ahas, hito at kung ano-ano pa. Tila wala yung katapusan dahil ang kinahihigaan ng lalaki ay halos mapuno na. Dahil sa nangyayari, agad na kinuha ni Mang Teban ang latigong gawa sa buntot ng pagi. Umusal siya ng malakas na orasyon at saka sunod-sunod na pinaghahampas ang katawan ni Danilo. Nagsisigaw yon sa pinaghalong boses ng lalaki at babae. Tigilan mo na ang katawan ng lalaki ito! Itigil mo na ang pagpapahirap sa kanya! Kung ayaw mong ikaw naman ang pahirapan ko! Binabalaan kita! Kapag namatay ang lalaking to, hahanapin kita at papatayin din! Wala kang magagawa. Papatayin ko ang lalaki ito! Danilo, mahal! Lumaban ka! Pakiusap, lumaban ka! Nagpatuloy ang matandang albularyo sa ginagawa. Ngunit imbis na tumigil si Sonia sa pagpaparusa kay Danilo, tila mas pinalala pa nito ang paghihirap ng lalaki. Mas naglakihan ang mga gumagalaw na ugat nito sa katawan. Mas lumakas sa pag-agos ang sariwang dugo. Mas dumami ang mga insekto at hayop na naglalabasan sa bibig nito. Ang pinakamasakit, mas dumami ang hindi nakikitang pagsaksak ng matulis na bagay sa buong katawan at mukha ng lalaki. Walang magawa si Karina, kundi ang pagmasdan na lamang ang asawa, na unti-unting tila nalalagutan ng hininga dahil sa kulam at barang na natatanggap nito. Danilo! Danilo, wag! Wag mo ko iiwan! Sonia, nagmamakaawa ako sa'yo! Itigil mo ng pagpapahirap sa asawa ko! Pakiusap! Hindi! Hindi ko siya titigilan! Papatayin ko ang asawa mo! Papatayin ko siya! Hindi rin ako papayag na mapatay mo siya! Hinubad ni Mang Teban ng suot-suot na kwintas, kung saan makikita ang samot-saring mga mutya. Pagkatapos agad niya yung inihagis sa katawan ng nagwawala at naghihirap na si Danilo. Dahil doon, bigla itong huminto at tila natigil ng panandali ang paghihirap. Muli siyang umusal ng malakas na orasyon. At ilang segundo lang, maririnig ang malakas na sigaw mula sa boses ni Sonia. Dali-dali namang lumapit si Karina sa walang malay na asawa. Sinuri niya ang kalagayan nito, maging ang pulso. Napangiti siya habang lumuluha dahil buhay pa ang asawa niya. Niyakap niya ito ng mahigpit at saka nagpasalamat sa matandang albularyo na si Mang Teban. Hindi pa tapos ang laban natin sa babaeng yon. Hindi pa tuloy ang nakalaya ang asawa mo sa pangungulam at pambabarang sa kanya. Hindi pa.
Pero napatigil niyo na ang pagpapahirap na ginagawa niya. Ibig sabihin, hindi pa magiging ligtas ang asawa ko. Bakit? Hindi pa sa tuloy nakakaligtas. Panandalian lamang na hinto ang barang at kulam dahil nakalapag sa katawan ng asawa mo ang malakas na uri ng mga mutya kasama ang mga inusal kong orasyon. May isa pang bagay na dapat akong gawin para tuluyan nating matalo ang babaeng yon. Ano pa ang mga bagay na dapat gawin para mahinto na ang paghihirap ng asawa ko? Sabihin niyo, Mang Teban. Kailangan kong puntahan ang babaeng gumagawa nito sa kanya. Ang babaeng minsan ang niloko ng asawa mo. Kaya gumanti ito sa mamamagitan ng kaalaman ng kulam at barang. Kailangan kong puntahan ang kinaroroonan ni Sonia. Pagkatapos ano pong sunod na mangyayari? Kapag natagpuan ko siya, kailangan ay maunahan ko sa mapaslang para mahinto ng paghihirap ng asawa mo. Kailangan kong mapatay ang babaeng yon. Mapatay? Bakit niyo papatayin ang babae naging biktima lang din ng mga pangyayari? Hindi naman siguro ginusto ni Sonia ang ginagawa niya. Hindi ko maintindihan ang mga sinabi mo. Kinakampihan mo bang babaeng nagpapahirap, nangungulam at nambabarang sa asawa mo? Hindi naman po sa ganun, Mang Teban. Ang akin lang baka may iba pang paraan. Paraan na hindi natin kailangan kumuha ng buhay para mahinto lang ang lahat. Kapag hindi ko kinuha o tinapos ang buhay ng babaeng yon, baka buhay ng asawa mong mawala. Karina, wala na tayong pagpipilian. Nasa iyong desisyon. Buhay ni Sonia o buhay ng asawa mo? Ako ang pupunta sa kanya. Ako ang pupunta kung nasan man si Sonia ngayon. Ako magmamakaawa at makikiusap sa kanya para patawarin na ang asawa ko. At ihinto na ang lahat ng to. Nahihibang ka na ba? Hindi mo ba alam kung anong kayang gawin ng babaeng yon? Nakita mo naman, halos mamatay na ang asawa mo dahil sa kakayahan at kaalaman na meron siya. Tapos gusto mong ikaw ang magpunta ron? Minsan po hindi dahas ang kailangan natin para mahinto ang isang gulo. Mang Teban, paano kung ang pagpapatawad at pakiusap lang talaga ang susi para mahinto ito? Paano kung naghahanap lang din si Sonia ng makakausap, ng makakaintindi sa kanya? Baka kailangan ko lang maipaliwanag sa kanya ang lahat. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. At kahit kailan, hindi ako sasang-ayon sa gusto mong mangyari. Pero sige, kung sa tingin mo yan ang paraan, pagbibigyan kita at hahayaan makausap ang babaeng gusto pumatay sa asawa mo. Pero ano man ang mangyari sa'yo, desisyon mo yon at wala na akong kinalaman doon. Maraming salamat po. Danilo, mahal, aalis muna ako. Pupuntahan ko babaeng ginawan mo ng kasalanan. Gagawin ko ang lahat para mapatawad ka niya. Gagawin ko ang lahat para itigil na niya ang kulam at barang na ibinibigay niya sa'yo. Mang Teban, saan ko po matatagpuan ang lugar na tinitirhan ni Sonia? Sa paglipas ng mga oras, ginabayan ni Mang Teban si Karina patungo sa liblib na baryo, kung saan naninirahan si Sonia. Nang makarating sa gitna ng gubat, sinabihan ni Karina na siya na lamang ang pupunta sa pinakabahay ng dalaga, upang wala nang madamay pa kung sakaling magalit ito. Ilang oras na lakaran. Magdadapit hapon na matuntun ni Karina ang isang simpleng bahay na sinasabing tahanan ni Sonia. Ayon na rin sa mga napagtanungan niya. Kakatok pa lamang ito ngunit nagulat siya dahil may malakas na hangin na nagbukas sa pinto. Mula sa loob, natanaw niya si Sonia na nakaupo sa isang silya habang bitbit ng kaliwang kamay ang maliit na figura na hugis tao. Nasa kanang kamay naman ito ang isang matulis na bagay na parang karayom. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagpunta sa lugar na alam mong papatay sa'yo? Marahil ikaw ang babaeng ginawa ng kasalanan ng asawa ko. Sonia, nandito ako para personal na humingi ng kapatawaran dahil sa mga nagawa ni Danilo sa'yo. Sonia, muli ako nakikiusap na patawarin mo na ang asawa ko. Bakit ko patatawarin ang... Nahinto sa pagsasalita ang dalaga nang biglang lumuhod sa harap niya si Karina. Kitang-kita rito ang sinseridad at pagmamakaawa para sa asawang si Danilo. Gaya ng sabi kanina,
Muli itong humihingi ng kapatawaran. Alam kong dapat siya magbayad dahil sa mga ginawa niya sa'yo. Alam kong kailangan niya maparusahan dahil hindi makataong pagkakasala niya sa'yo. Pero Sonia, bigyan mo ng pagkakataon na magsisi at magbago ang asawa ko. Naniniwala akong may pag-asa pa sa kanya. Bakit kahit nagkasala na rin ang asawa mo sa'yo, bakit pinagtatanggol mo pa rin siya? Bakit ikaw pang nagpunta rito? Ang lumuluhod, ang nagmamakaawa. Anong meron sa lalaking nanloko sa ating dalawa? Pagmamahal, Sonia. Nang ikasal kami ni Danilo, nangako ako sa Diyos na hindi ko siya iiwan, na hindi ko siya pababayaan, na kahit magkasala man siya sa akin, hindi ko siya bibitiwan at palagi ko siyang patatawarin. Sa hirap at ginhawa, palagi ko siyang sasamahan. Sonia, mahal na mahal ko ang asawa kong si Danilo. Pakiusap, bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Nang bitawan ni Karina ang mga salitang yun, tila nakaramdam ng kirot sa dibdib ang dalaga. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng lungkot. Kasabay nun ay ang paghanga niya sa babaeng kaharap. Hindi siya makapaniwalang ipinaglalaban pa rin nito ang asawa. Kahit marami ng pagkakasalang nagawa. Sige, ititigil ko na ang pagpapahirap sa kanya. Susubukan kong sundin ang mga sinabi mo. Bibigyan ko siya ng pagkakataon na mabuhay. Gagawin ko yon dahil baka dumating yung panahon na matupad na ang pangarap niya. Karina, ipagpatuloy mo ang paglaban sa pagmamahalan na meron kayo. Makakaalis ka na. Maraming salamat, Sonia. Pangako, gagabayan ko ng mas mabuti ang asawa ko sa mga landas na tatahakin niya sa buhay. Nilisan nga ni Karina ang tahanang yun na puno ng kaligayahan sa puso. Nang makabalik siya sa kinalalagyan ng asawa, nakita niyang mabuti na ang kalagayan nito. Kahit si Mang Teban ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Akala niya kasi ay hindi nalalambot ang puso ng babaeng nagpapahirap sa asawa ni Karina. Nagpasalamat naman ng labis ang dalawa sa kanya dahil sa mga naitulong nito. Ganon din sa kaibigan ng lalaki na si Kael. Natapos ang araw na yon ng matagumpay, masaya at may pagpapatawad. Sa paglipas ng mga buwan, ay tuluyan na nga naging masagana at mapayapa ang buhay ng mag-asawang sina Karina at Danilo. Isang araw, nagising na lamang sila nang makarinig ng iyak na nagmumula sa labas ng kanilang pinto. Nang buksan, bumungad sa kanila ang isang sanggol na may pagkakahawig kay Danilo. Sa tabi nito ay may isang liham, kung saan nakasulat ang iba pang impormasyon tungkol sa sanggol. Doon ay nalaman nila na ito ang naging bunga ng minsan galawin ni Danilo si Sonia. Nangako sila na aalagaan ang bata na puno ng pagmamahal, na hindi na mauulit ang nangyari kay Danilo, na minsan nang nabansagang tarantadong asawa. Wakas. San ka galing? Kanina pa kita hinihintay.